So, truth number 3, as I've mentioned kanina, the case rates, yung mga zero balance policy na ibabayad ng PhilHealth kapag ka nagkasakit yung mga matitigas ang ulo sa LCIF, that's a 2010 price. These are 2010 prices. Prices of medicine, lab tests, ICU care, and surgeries have doubled or tripled since 2010. Yet, PhilHealth's reimbursements haven't changed. As I've mentioned, sources, Ibon Foundation policy brief, and DOH audits. Now, truth number 4. Out-of-pocket costs remain. So, meron pa rin kayong, even if mabayaran yung sakit, at kunwari nga, 500,000, binayaran ng PhilHealth, 28,000. Diba? So, supposedly, may babayaran ka na 472,000. Assuming yung 472,000, winave ng ospital o doktor, mabait sila. Assuming, there would be still out-of-pocket expenses or costs, such as medicines na out of stock, mga gamot. Siyempre, kung na-stroke ka, meron kayong mga iniinom na mga maintenance dyan. So, yun, hindi na yung kasama. Lalo na kung hindi doon sa butika ng DOH Retained Hospital. Kadalasan, yung gamot na kailangan mo, wala naman. CT and MRI scans, hindi kasama. ICU costs beyond limit. Supplies like oxygen and IVs. Ambulance and follow-up meds. So, even if bayaran yung 28,000, even if i-waive ng hospital at doktor yung 472,000, meron ka pa rin babayaran on top of the zero balance billing. So that's about 10 to 100 plus thousand pesos pa rin. Hindi talaga zero balance billing. Ang ano lang is, gusto ko lang maintindihan nyo para hindi kayo magulat, 'di ba? Para hindi kayo magulat. Mamaya pagpunta niyo sa DOH Retained Hospital, hindi pala, 'di ba? Or worse, pagpunta niyo sa ospital, hindi pala DOH Retained Hospital 'yun. Pagpunta niyo, ay hindi po kami DOH Hospital. Paktay ka diha. Sabi nga sa Visayas area, 'di ba? So patay na.